Noong 1968, ang batang si Iris at ang kanyang kasintahang si Paul ay dumalo sa pagbubukas ng Skyview Restaurant. Nag-propose si Paul kay Iris, isinuot ang isang singsing sa pakikipagtipan sa kanyang daliri. Sa sandaling yun, nakakita si Iris ng isang nakakatakot na bagay. Isang batang lalaki sa itaas ang naghagis ng isang barya. Tila kamatayan mismo ang humihip sa barya. Iginiya ito papasok sa isang bentilasyon. Ang barya ay naipit sa bentilador na agad itong pinahinto. Samantala, ang mga tao sa loob ng tore ay masayang sumasayaw. Hindi alam na ang mga bitak sa salamin sa ilalim ng kanilang mga paa ay mabilis na kumakalat. Habang gumagalaw sina Iris at Paul sa kanilang posisyon, ang mga metal na suporta sa ibaba ay umabot sa kanilang punto ng pagkabali. Pareho silang natanggal ng paisa-isa. Bigla, ang nakulong na barya ay nabasag. Ang talam ng bentilador na nagpalipad dito diretso sa isang tubo ng gas. Habang nagpapatuloy ang mga mananayaw, lumaki ang mga bitak at nagsimulang tumagas ang gas sa hangin. Ang lahat sa paligid ni Iris ay nagpabalisa sa kanya. Bigla, bumagsak si Paul sa sahig. Ang mga tao ay nagsimulang mahulog ng paisa-isa, desperadong kumapit sa mga metal na biga. Sa ibaba, ang mga kawani sa lupa ay nataranta at tumakbo para sa kanilang buhay. Nagawa ni Paul na kumapit sa isang masakit na reinforced glass. Sumigaw si Iris para humingi ng tulong, ngunit walang dumating. Desperado niyang inabot si Paul, ngunit nadulas ito at natamba pa rin. Nagkagulo habang ang mga takot na tao ay nagtangkang tumakas. Isang babae sa natamba sa apoy ang tumakbo sa tagas ng gas, na agad na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang mga hindi makatakbo ng mabilis ay hindi nakaligtas. Muntik nang makatakas si Iris sa apoy. Sumigaw ang mga staff sa lahat ng natira, na lumikas agad. Ang batang naghagis ng barya ay tumakbo sa unahan, nangunguna sa daan. Ang mga nataranta, na maraming tao ay nagmadaling pumunta sa emergency exit, ngunit ito rin ay plinano ng kamatayan. Gumuho ang daanan, na ikinamatay ng lahat ng pumasok. Himala, nakaligtas ang bata nang walang pinsala. Ang mga natitirang nakaligtas ay nagmadaling pumunta sa elevator, marahas na nagtutulakan sa isa't isa sa pagsisikap na mabuhay. Isang matandang lalaki ang nagtulak kay Iris, ngunit naipit sa kalagitnaan ng siksik ang pinto ng elevator. Hindi gumana ang elevator ng maayos. Nadurog ang matandang lalaki ng labis. Nahirapan si Iris na makahanap ng ibang daanan para makatakas, ngunit ang stress ay nakaapekto sa kanyang pagbubuntis. Bigla niyang napansin ang mga bagay na dumudulas patagilid, at ang kisame ay nagsimulang mabasag ng nakakatakot. Nang maramdaman ang sakuna, mabilis siyang umakyat pataas. Ang iba ay hindi naman pinalad. Nahati ang sahig sa kalahati, na lumikha ng matarik na dalesdis. Hindi mapigil ang dumulas pababa ang mga tao, na bumagsak sa pinatibay na salamin. Akala ng babae ay nakaligtas siya, ngunit nang tumingala siya, isang piano ang gumugulong ng mapanganib. Muling namagitan ng kamatayan, na nahulog ang isang barya sa piano, na bumagsak sa kawawang babae. Sa puntong ito, lahat ng nasa grupong iyon ay natamba. Nakatakas ang bata, nakangiti ng mayabang, hanggang sa direktang bumagsak ang piano sa kanya. Labis na ikinalungkot ni Iris si Paul, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isa pang batang lalaki, nasa panganib, at isinugol ang lahat upang iligtas ito. Kasabay nito, tuluyang gumuho ang gusali sa itaas. Sa huling posibleng segundo, kumapit si Iris sa isang piraso ng metal. Ngunit nang mas malapitan ang pagsusuri, hindi ang kanyang kamay ang nagligtas sa kanya. Ang singsing sa pakikipagtipan ni Paul na nakakabit sa isang bakal na baras. Hindi nagtagal ang marupok na pagkakahawak at sa sumunod na segundo, bumagsak si Iris sa apoy sa ibaba. Nagising si Stephanie mula sa isang bangungot habang nasa klase, ngunit hindi lang ito isang normal na bangungot. Sa loob ng 2 buwang sunod-sunod, paulit-ulit niyang napapanaginipan ang parehong bagay. Ikinwento ito ni Stephanie sa kanyang kasama sa kwarto. Sa panaginip, may isang babaeng nagngangalang Iris, pangalan ng kanyang lola, ngunit hindi pa nakikilala ni Stephanie si Iris, at hindi niya alam kung buhay pa ito. Iminungkahi ng kanyang kasama sa kwarto na umuwi siya at alamin ang higit pa. Umaasa na titigil na ang mga bangungot. Pag-uwi ni Stephanie, tinanong niya ang kanyang tatay na si Marty tungkol kay Iris. Bahagyang kumunat ang noo ni Marty, ngunit ngumiti ng alanganin. Halatang may itinatago. Sa sandaling yun,
Sinabi ng nakababatang kapatid ni Stephanie na si Charlie na bibisitahin niya ang kanilang mga pinsan. Nagpa siya si Stephanie na sumama. Bago sila umalis, hinimok sila ni Marty na huwag banggitin si Iris sa kanilang mga kamag-anak. Pagdating ni na Stephanie at Charlie sa bahay ng kanilang pinsan, diretso niyang nilapitan ang kanyang tiyuhin na si Howard. Gusto niya itong tanungin tungkol sa kanyang ina, si Darlene. Natigilan si Howard at mabilis na iniba ang usapan. Ngunit nang banggitin ni Stephanie ang lugar mula sa kanyang mga panaginip, ang restoran ng Skyview, si Howard at ang kanyang asawang si Brenda ay halatang nagulat. Pinilit sila ni Stephanie na sumagot. Sumama ang kanyang mga pinsan, sabik na matuto. Sa wakas, isiniwalat nila na hindi patay si Iris. Nagkaroon siya ng mental breakdown. Ngunit kina Howard at Brenda, si Iris ay parang patay na. Gusto ni Stephanie na makausap mismo si Iris. Umaasang matatapos nito ang kanyang mga bangungot. Dahil sa pagkadismaya, ipinaliwanag ni Howard na pagkatapos mamatay ang kanilang ama, nawalan ng kontrol si Iris. Pinigilan niya silang pumasok sa paaralan, ikinulong sila sa loob, at namuhay sa patuloy na takot na baka mamamatay. Ang kanyang mga anak, kalaunan, namagitan ang pulisya at kinuha si Iris. Determinadong makahanap ng mga sagot, nagmaneho si Stephanie ng mag-isa upang hanapin si Iris. Sinundan ang address, napunta siya sa isang liblib na taguan sa bundok. Sa pamamagitan ng isang intercom sa pinto, kinausap niya si Iris na hinimok siyang umalis kaagad. Ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Stephanie na siya ay apo ni Iris, iginiit ni Iris na alisan niya ng laman ang kanyang mga bulsa bago pumasok. Nang bumukas ang mabigat na pinto, maingat na pumasok si Stephanie. Ang bahay ay puno ng kakaibang mga balakid. Maging ang bubong ay natatakpan ng mga pako. Sinabi ni Iris na lahat ng ito ay proteksyon laban sa mga hindi nakikitang banta. Habang dahan-daang sumusulong si Stephanie, kinakabahang inutusan siya ni Iris na isara agad ang pinto. Biglang may nahulog na pamatay sunog sa labas. Binalaan niya si Stephanie na huwag hawakan ng kahit ano. Anumang bagay ay maaaring maging isang nakamamatay na bitag. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang apo, mainit na ngumiti si Iris. Tinanong niya ang tungkol sa ina ni Stephanie na si Darlene. Ipinaliwanag ni Stephanie na hiwalay siya sa kanyang ina simula noong siya ay 10 taong gulang at hindi niya alam kung kumusta na si Darlene ngayon. Nagsimulang magtanong si Stephanie tungkol sa bangungot. Sinabi sa kanya ni Iris na hindi lang ito panaginip. Minsan na niyang nakita ang hinaharap. Nakita niya ang isang paparating na sakuna. Noon, kasama niya si Paul sa pinakamataas na bubong. Natanggal ang sombrero ng isang babae at sinubukan ng isang batang lalaki na maghagis ng barya. Ngunit pinigilan siya ng security. Gayunpaman, iginiit pa rin ng batang lalaki na ihagis ito. Malapit na sana siyang ligawan ni Paul. Agad na binalaan ni Iris si Paul. Guguho ang gusali, mamamatay ang lahat. Mukhang nalilito si Paul. Pagkatapos ay nagmadali si Iris para agawin ang barya mula sa kamay ng batang lalaki. Nagmadali siyang bumaba, dinampot ang kalderong nagliliyab, at nakita ang mga taong nagsasayaw sa loob. Mabilis niyang kinuha ang mikropono. Sinabihan ang lahat na tumingin sa sahig. Sinubukan siyang pigilan ng ilan, ngunit napansin ng iba ang mga bitak sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang gabing yun, nakapagligtas siya ng maraming buhay. Hindi gumuho ang gusali. Kalaunan, nagsara ang restoran. Napigilan ni Iris ang sakuna, ngunit hindi ginasto ng kamatayan na masira ang kanyang plano. Pagkalipas ng mga taon, bumalik siya at pinatay ang lahat ng naroon ng gabing yun, kasama na ang kanyang asawang si Paul. Natuto si Iris kung paano makita ang paparating na kamatayan. Gumugol siya ng mga taon sa pagpigil sa mga sakuna. Ngayon, sa wakas ay nahuli na siya ng kamatayan. May cancer siya. Habang kausap si Stephanie, binaba ni Iris ang kanyang bantay. Tahimik na dumating ang kamatayan. Isang magnifying glass ang nag-reflect ng sikat ng araw sa isang metal na tray. Ang sinag ay tumalbog sa isang lubid. Nagsimula itong umuso. Naniniwala si Iris na ang mga panaginip ni Stephanie ay isang senyales dahil maaaring minana niya ang kanyang talento. Naramdaman ni Iris na may mali. Lumingon siya at nakita ang daya ng kamatayan. Mabilis niyang itinabi ang magnifying glass. Sinabihan ni Iris si Stephanie na manatili upang matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Napakadelikado sa labas. Hindi siya lumabas sa loob ng 20 taon. Ngunit ayaw ni Stephanie na manatili. Kailangan niyang bumalik sa paaralan.
Binalaan siya ni Iris. Darating ang kamatayan para sa kanilang pamilya, ngunit inakala ni Stephanie na panaginip lamang ito. Hindi siya naniwala sa kanya. Umalis siya nang walang pag-aalinlangan. Nagmakaawa si Iris sa kanya na kunin ang libro bago siya umalis. Nang malapit nang lumabas si Stephanie ng pinto, nakakita si Iris ng isang pangitain, ang hangin, ang compass, mga bagay na nagpapagalaw. Alam niya na kung lalabas siya, mamamatay siya. Ngunit para kay Stephanie, sinuong niya ang panganib. Lumabas pa rin siya. Sa pamamagitan ng libro sa mga bisig ni Stephanie, sinabihan siya na mapoprotektahan ng libro ang pamilya. Ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Stephanie. Kaya sinabihan siya ni Iris na umatras. Patunayan niya na totoo ang lahat. Biglang umihip ang hangin, natamba ang compass. Tumama ito sa isang pamatay sunog. Lumipad ang pamatay apoy at sinaksak si Iris sa bibig. Ngayon ay naniwala na si Stephanie. Wala na si Iris. Dumalo ang kanyang mga kamag-anak sa libing. Sinabi ni Stephanie sa kanyang ama at tiyuhin na sinabi ni Iris na darating ang kamatayan. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Sakto lang, dumating ang ina ni Stephanie na si Darlene. Galit pa rin sa kanyang ina, umalis si Stephanie. Pag-uwi, sinimulan niyang basahin ang librong ibinigay sa kanya ni Iris. Samantala, ang iba pang miyembro ng pamilya ay nasa bahay ni Howard, nag-iihaw, kumakain at nagtatawanan, walang kam-alay-malay. Dumating na ang kamatayan. Hindi sinasadyang nabasag ni Bobby ang isang baso. Ngunit hindi niya napansin na nahalo ang piraso ng yelo sa mga ice cube. Inilagay ni Eric ang kanyang inumin sa tabi ng tangke ng gasolina. Nang magtipon ng lahat para kumain at uminom, hindi nila namamalayang ginamit ang yelo kasama ang piraso ng baso. Nag-toast si Howard. Sinabi niya na ang pagkamatay ni Iris ay nagpapaalala sa kanila na tamasahin ang buhay sa kasalukuyan. Pagkatapos ay kumatok ang lahat ng baso at humigop. Bigla, nabulunan si Julia. Naramdaman niya may kung anong bamara sa lalamunan niya at hindi makahinga. Nagtakbuhan ng lahat papunta sa kanya. Pero lumabas na mali pala ang kanyang nalunok. Maayos naman siya. Sa loob, binabasa ni Stephanie ang libro ni Iris. May nakita siyang kabanata tungkol sa insidente ng barya at isang barbecue grill. Samantala, nasa labas si Eric at nag-iihaw ng barbecue. Tinawag ni Bobby si Charlie para tumalon sa trampoline. Pero hindi nila nakita ang matalas na kalaykay na nakatago sa ilalim nito. Nadulas ang libro mula sa mga kamay ni Stephanie. Nakaramdam siya ng matinding panganib. Habang sinisindihan ang grill, nahulog at nabasag ang isang photo frame. Isang piraso ng salamin ang tumalbog sa sahig. Kaninong inumin ang may nakamamatay na piraso ng salamin? Humigop si Howard sa kanyang inumin, pero walang nangyari. Naramdaman ni Stephanie na may mali. Tumungo siya sa bahay ni Howard habang tinatawagan ang kanyang kapatid na si Charlie. Maluwag ang tahi ng trampoline at malapit ng mabasag. Habang papunta, nakakita si Stephanie ng babala. May panganib sa unahan. Parang kamatayan mismo ang sumusubok na pigilan siya. Pagkatapos ay nabunyag ang mga bubog sa inumin ng kanyang amang si Marty, ngunit humigop lamang ito ng kaunti at inilapag. Umakyat si Howard upang tumalon sa trampoline. Mukhang mabibitawan ang ibabaw anumang oras. Mabuti na lang at nakita ni Darlene ang nakatagong kalaykay. Sumigaw siya at sumugod, hinaylay ito palabas at ibinalik sa kamalig. Ngunit nang sandaling yon, aksidenteng natambo ni Brenda ang isang bote. Napandot nito ang switch ng isang kalapit na makina. Ang mga tubo sa ilalim ay nagsimulang umikot at umuga. Pagdating ni Stephanie, handa nang simulan ng kamatayan ang pagtugtog nito. Lumapit si Howard upang salubungin siya. Bigla, naipit ang binti ni Bobby sa trampoline. Lumingon si Julia upang tumingin, dahilan upang mahulog ang isang bubog mula sa kanyang tasa. Natapakan ni Howard ang bubog. Agad siyang sinaktan ng matinding sakit. Sa sandaling yon, nahulog ang kalaykay sa lawnmower. Nawala ng balanse si Howard at nahulog. Sumugod ang mower patungo sa kanya at tinapos ang kanyang buhay. Dumalo ang mga kamag-anak sa isa pang libing. Nagmadaling umuwi si Stephanie para muling basahin ang mga libro. May nakita siyang sulat na nagsasabing, nakahanap si JB ng isang taong nakaligtas. Sinimulan niyang suriin kung sino ang maaaring susunod. Ang mga anak nina Iris at Paul ay sina Howard at Darlene. Ang mga anak ni Howard ay sina Eric, Julia at Bobby. Ang mga anak ni Darlene ay sina Stephanie at Charlie. Lahat sila ay magkadugo at hindi makatakas sa kamatayan. Ipinaliwanag ni Stephanie ang padron sa iba.
Ngayon ay nakaupo sila at tahimik na nakikinig. Lahat ng ito ay mula sa listahan ng mga namatay sa restaurant. Ang pagkakasunod-sunod ng kamatayan ay tumutugma sa nakita ni Iris. Sa simula, daan-daan ang dapat namatay, ngunit iniligtas sila ni Iris. At ngayon, babalik ang kamatayan upang kunin sila isa-isa. Ang kamatayan ay sumusunod sa isang espesipikong pagkakasunod-sunod pagdating sa pagpatay. Nagsimula ito sa pamilya ni Howard at pagkatapos ay lilipat ito sa pamilya ni Stephanie. Ngunit walang naniwala kay Stephanie. Inisip nilang lahat na siya ay nahuhumaling o isinumpa at isa-isa silang naglakad palayo. Dumating si Eric sa kanyang lugar ng trabaho. Isang umiikot na bentilador ang bumalot sa isang nakasabit na kadena. Ang kadena ay perpektong nakakabit sa singsing sa ilong ni Eric. Sa tabi niya, natapon ang disinfectant sa sahig. Patuloy na umiikot ang bentilador, dahan-daang hinihila. Ang kadena ng mas mahigpit, hindi matanggal ni Eric ang singsing sa ilong. Kinailangan niyang tumayo ng nakataas. Tumayo ng mas mataas. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang kalapit na lampara. Nahulog ang lampara at agad nakasindi ang nasusunog na disinfectant. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Nabasag ang mga salamin sa mesa. Si Eric ay nasa sakit at takot, desperadong sinusubukang makawala. Sa huling segundo, nagawa niyang hilahin ang kadena. Ngunit habang nahuhulog siya, mas marami pang disinfectant ang natambi niya. Ilang sandali pa, sumabog ang tindahan. Samantala, nag-aalala si Stephanie. Hindi sinagot ni Eric ang alinman sa mga tawag niya buong gabi. Sinunggaban niya si Charlie at nagmadaling lumabas upang hanapin ito. Habang nasa daan, muntik na silang maaksidente. Mabuti na lang at nakaligtas si Eric. Nakatakas siya sa pamamagitan ng pagpunit ng kanyang nasusunog na damit na gawa sa katad. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lalong nagpakumbinsi kay Stephanie na ang kamatayan ang tumutugis sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Eric kahit isang salita tungkol dito, kaya nagpasya si Stephanie na manatili sa tabi niya upang protektahan siya. Nang sandaling yon, nakasalubong nila si Julia na nagjo-jogging. Isang truck ng basura ang dumaan. Agad na binalaan ni Stephanie si Eric na lumayo. Ngunit si Eric, dahil sa kapabayaan, ay nagsimulang mag-jogging malapit sa truck na nagmukhang katawa-tawa. Hindi sila pinansin ni Julia, isinuot ang kanyang headphone, at patuloy na tumakbo. Walang inaasahan sa susunod na nangyari. Hindi sinasadyang natapon si Julia sa truck ng basura. Hinabol nila ito sa gulat. Ngunit naka-earphone ang driver at wala siyang narinig. Tumalon si Stephanie sa truck, inabot si Julia, at nagawang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit huli na ang lahat. Naduraj si Julia ng compactor. Doon na napagtanto ng iba pang miyembro ng pamilya na talagang paparating na ang kanilang kamatayan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Brenda ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi si Eric ang tunay na anak ni Howard. Siya ang bunga ng kanyang pakikipagtalik. Maaaring yun ang dahilan kung bakit nakaligtas si Eric. Na nangangahulugang ang susunod na nasa panganib ay ang nakababatang anak ni Howard, si Bobby. Naalala ni Stephanie ang isang pangalan mula sa mga tala, si William, at nagkataong nakilala siya ni Darlene. Nagmadali silang pumunta sa ospital upang hanapin siya. Nang gabing yun, ipinaliwanag ni William na dalawa lamang ang paraan upang malampasan ang kamatayan, ang pumatay ng isang tao, para pumalit sa kanila o mamatay at bumalik. Sinabi niya sa kanila na siya rin ngayon ay may sakit tulad ni Iris. Malapit nang matapos ang kanyang oras. Nagbabala siya na lahat sila ay mamamatay sa eksaktong pagkakasunod-sunod na nakalista. Parang nakakatakot, ngunit ang katotohanan ay mas malala pa. Nagbabala si William sa kanila. Huwag masyadong makialam sa plano ng kamatayan. Dahil kung mabibigo sila, maaaring maging mas malungkot ang mga bagay-bagay. Pinayuhan niya silang pahalagahan ang oras na natitira. Sa kanila, pagkatapos ay tahimik siyang lumayo. Naisip ni Eric na kung may paraan para mailigtas si Bobby, ang pinakamadali ay ang mamatay at mabuhay muli. Iminungkahi niya kay Bobby na kumain ng ilang merienda na may mani. Umaasang magdudulot ito ng matinding reaksyong allergy upang maibalik siya ng mga doktor mula sa bingit ng kamatayan. Bumili sila ng isang supot ng mani mula sa vending machine, ngunit ang mga mani ay naipit sa loob. Nabigla, binasag ni Eric ang salamin para mailabas ang mga ito. Binuhat pa nila ang buong makina. Matapos ang ilang pagpupumiglas, sa wakas ay nakuha nila ang mga mani. Pagkatapos ay pumasok sila sa silid sa tabi.
ngunit hindi sinasadyang na-activate ang MRI scanner. Isang malakas na puwersa ng magnetiko ang nagsimulang humila ng lahat ng metal. Ang mga butas sa katawan ni Eric ay napunit patungo sa makina. Maging ang isang wheelchair sa likuran niya ay lumipad. Pasulong. Si Eric ay pilit na nadurog sa MRI machine. Si Bobby, nakakatapos lang kumain ng mani, ay hindi nakatulong. Sinubukan niyang abutin ang EpiPen sa kamay ni Eric. Sa sandaling yun, napansin ng isang doktor ang kaguluhan at binuksan ang pinto. Pagkatapos ay dumating ang nakakatakot na sandali. Isang maluwag na spring mula sa vending machine ang lumipad sa buong silid at tumusok sa ulo ni Bobby. Mahigpit na nagyakapan sina Stephanie, Darlene, at Charlie. Napagtanto nilang hindi na nila kayang labanan ang kamatayan, kaya nagpasya silang sundan ang landas ni Iris at isugal ang lahat. Nagmaneho silang tatlo, papasok sa kabundukan patungo sa lumang cabin ni Iris. Nakakakilabot ang cabin sa kabundukan na parang naghihintay na sa kanila ang kamatayan. Tinapakan ni Stephanie ang pedal ng gasolina at dumiretso sa loob ng cabin. Sa kalagitnaan ay bumagsak ang sasakyan at nakulong siya sa kanyang seatbelt buckle. Ngayon, ang target ng kamatayan ay si Darlene. Ngunit walang nakakita sa mga kislap na nagmumula sa isang short circuit na alambre sa bubong. Pagdating pa lang ni Darlene sa pinto ng cabin, isang malakas na pagsabog ang sumabog sa sasakyan. Bumagsak ang katawan ni Stephanie sa isang kalapit na lawa. Naipit si Charlie. Sa mga tabla, sugatan at nahihirapan. Gumapang si Darlene palapit at pinakawalan si Charlie. Sinabihan niya ito na iligtas agad si Stephanie. Pagkatapos niyang sabihin yon, isang poste ng ilaw ang nahulog mula sa itaas at agad siyang namatay. Nagmadali si Charlie para hilahin palabas si Stephanie. Wala siyang malay. Mabuti na lang at nabuhayan siya nito sa tamang oras. Nagyakapan ang dalawa at nagtawanan. Ito siguro ang ibig sabihin ni William ng mamatay at bumalik. Ngunit nang marinig niyang namatay si Darlene, hindi napigilan ni Stephanie ang kanyang mga luha. Sila na lang ni Charlie ang natitira sa lahi ni Iris. Pagkalipas ng isang linggo, binisita ni Charlie at Stephanie ang bahay ng kasintahan nito. Habang inaayos ang mga damit ni Charlie, natusok ni Stephanie ang daliri niya sa isang tinik ng rosas. Bigla niyang naalala ang bangungot. Pagkatapos, isang matandang babae ang nahulog na barya. Gamulong ito pababa ng hagdan at naipit sa pagitan ng riles ng tren. Isang tren ang mabilis na papunta rito. Ang ama ng kasintahan ni Charlie ay isang doktor. Nang marinig niya kung paano iniligtas ni Charlie si Stephanie, ipinaliwanag niya na hindi naman talaga namatay si Stephanie. Kung wala kang malay at may nakapagpabalik ng iyong hininga, ngunit hindi tumigil ang iyong puso, kung gayon ay hindi ka talaga patay. Casual niyang sabi, ngunit para kina Stephanie at Charlie, hindi yun maganda pakinggan. Nakakita si Stephanie ng isang pulang kotse, tulad ng sa kanyang panaginip. Ang kasintahan ni Charlie ay nakasuot pa nga ng parehong damit ni Iris. Ang masama niyang pakiramdam ay mas lumakas kaysa sa pagkadiskaril ng tren. Isang banggaan ang nangyari. Ang tren ay diretsong sumusugod. Sa kanila, natisod at natumba si Stephanie. Hinawakan siya ni Charlie at hinayla pataas. Mukhang nakatakas sila, ngunit hindi.